Pinipigilan ng sulfuric acid ang sugat mula sa pagkaagnas. Nahimalang gumaling. Sumandok ng tasa ang lalaki at ininom lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang katawan. Ang kanyang puting buhok ay mabilis na tumubo at ang kanyang balat ay tumatanda sa bilis ng liwanag. In just 2 seconds, naging skeleton ang lalaki. Nang makitang mabibigo na siya, hinailan niya ang babae. Pinalayas siya ng lalaki at nagkapira-piraso siya. Ngunit ang mga taong hindi naniniwala sa kasamaan ay hindi pa rin sumusuko. Nasumalok ng isang tasa ng tubig sa Holy Grail. Sa aral na natutunan niya na hindi niya ito ininom. Ngunit inilagay ang tasa ng tubig sa pasukan ng yungib, naghihintay para sa isang pinili upang mahanap ito. Daan-daang taon na ang lumipas at ang kuweba ay naging disyerto. 2 lalaking namamatay sa uhaw ang nakatuklas sa Holy Grail. Itinaas ng may balbas na lalaki ang Holy Grail. Ang Holy Grail ay biglang naglabas ng gintong liwanag. Ang sumunod na segundo ay nagpawala sa kanya. Pamamatay si Blackie kahit anong mangyari. Kaya't nanalangin siya sa Diyos at pagkatapos ay nanginginig niyang hinawakan ang Holy Grail. Sa hindi inaasahan, naging okay siya, parang siya ang napili. Pagkatapos ay magdagdag ng tubig sa tasa. Pagkatapos ay isang kakaibang eksena ang nangyari. Nakikita ko ang damong tumutubo sa disyerto kapag hinawakan ko ito. Kumalat ang damo sa sobrang bilis. Lumipas lang ang 2 segundo, natatakpan na ng damo ang paligid. Isang oasis ang nabuo, at napagtanto niyang mayroon siyang magic. Ngunit ang magic ay nagdala sa kanya ng malaking kapahamakan. Isang nayon ang itinatag sa malapit. Madalas niyang tinutulungan ang mga tao na gumaling. Nagpatuloy ang buhay ng mapayapa. Isang araw, may dumating na babae nang hindi inanyayahan. Ang kanyang nayon ay nawasak ng mga tulisan, siya lamang ang nakatakas. Alam niyang may magic siya, gusto niyang tulungan niya itong maghiganti. Ngunit hindi pumayag ang lalaki. Kaya't naglagay si Hilda ng mga buto ng bulaklak sa palayok at gusto siyang mag-isip muli. At sinabing babalik siya sa susunod na tagsibol habang ikinakaway ng lalaki ang kanyang kamay. Ang mga buto ay umuugat at umusbong at namumulaklak. Gulat ng babae. May magandang impresyon sa kanya ang babae, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng damdamin ang dalawa. Hindi niya alam na kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo. Sinabi niya sa kanya na ayaw niya ng anumang magic. Gusto ko lang makasama ka dito. Gusto niyang gamitin ang Holy Grail para huwadin ang mahalagang espada at isuko ang mahika. Binigyan siya nito ng singsing. Isinuot niya ito, at naging ginto. Gusto niyang mag-propose sa babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang masamang organisasyon ang sumusunod sa kanila. Kinagabihan ay pumunta ang dalawa sa nayon ng babae. Natuklasan na ang lugar na ito ay wasak. Ang lupa ay puno ng mga ladrilyo at gumuhong mga pader. Nang makita niya ang mga nakakalat na tasa, alam niyang ang masamang organisasyon ang gumawa nito. Hinahanap nila ang lugar kung saan nakalagak ang Holy Grail. Gumamit siya ng mahika para maramdamang papunta na dito ang pinuno nila. Kaya dali-dali silang pumunta sa apoy. Kunin ang Holy Grail at ilagay ito sa tabi ng apoy. Pagkatapos ay kinokontrol niya ang apoy sa Holy Grail. Matuno ang tasa at matagumpay na lumikha ng mahalagang espada. Nang hawakan niya ang espada sa kanyang kamay, lumitaw ang lalaking nakaitim. Sinabi mong wala na ang Holy Grail. Hayaang bumalik sa pinanggalingan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-hostage niya ang babae. Tutol niya at tinanggal ang maskara ng lalaking nakaitim. Isang beses siyang sinaksak ng lalaking nakaitim. Ilang sandali pa, namatay ang babae. Ang lalaking nakaitim ay gustong tumakas gamit ang espada. Pero pinigilan siya ni Blackie. Sa sandaling magkaharap ang dalawang panig. Nang akmang sasalakayin ng lalaking nakaitim ay agad itong inatake. Kinuha ang puso niya sa babae, mukhang naguguluhan si Blackie. Palihim pala siyang umiinom ng tubig mula sa Holy Grail. Napatingin si Blackie sa babaeng mahal niya na pilit siyang hinihikayat na pakawalan siya. Kapag napatay siya ng babae, siya mismo ang babagsak. Ngunit gusto niyang patayin siya dahil pinatay niya ang kanyang buong pamilya. Ngayon nasa kamay na niya ang buhay niya at hindi niya ito kayang bitawan. Sa kabila ng payo ni Blackie, dinurog pa rin ng babae ang puso ni Mark. At ang babae ay nakaitim din, ang kanyang katawan ay kinakalawang ng masasamang puwersa. Ngunit hindi niya alam kung paano magsisi. Mabilis na pinulot ang espada sa lupa at pinagputol-putol. Naghiwalay ang dalawa sa galit. Daan-daang taon na ang lumipas, natagpuan ni Blackie si Jasmine at gustong hanapin ang kanyang pinagmulan sa kanya. Dahil gusto kong ibalik ang mahalagang espada, siya lang ang makakaligtas sa babae niya. Pumayag naman agad si Jasmine. Nang dumating siya daan-daang taon na ang nakalilipas. Naapula na ang apoy pero buti na lang may natira pa. Ibinigay ni Blackie ang kanyang espada kay Jasmine. Dahil siya lang ang makakatawag sa Dark Ones. Gamit ang spell recited lumitaw si Hilda. Gayunpaman, nahulog siya sa kadiliman, Jane Eyes siya ni Blackie. Pero sobrang interesado ang kausap kaya hindi niya pinansin ang sinabi niya. Pagkatapos ay kontrolado niya si Jasmine para itulak si Blackie sa lupa. Sa sandaling pilitin siya ni Hilda na patayin si Blackie, nagkamalay si Jasmine. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kontrol, hindi makagalaw si Hilda. Inalis ni Jasmine ang primordial fire sa katawan ni Hilda.
Gayunpaman, ipinagkanulo ni Jasmine si Blackie. Ginamit niya ang Primordial Fire upang maibalik ang espada. Nagtagumpay siya sa pagiging pinuno ng Dark Ones. Itinaas niya ang espada upang maniwala na isang bagong labanan ang magaganap. Ito ang katapusan ng video. Paalam at makita kang muli.